Ang singaw mula sa makina ng labada ay bumabalot sa maliit na laundromat ni Aling Nena. Dito, sa gitna ng Quezon City, araw-araw ay pare-pareho. Ang pagod sa likod ni Rina ay tila ba isang matandang kaibigan na laging nakakapit. At ang tunog ng umiikot na dryer ay musika sa kanyang tainga. Musika ng paghahanap buhay. "Mama, tignan mo! Gumuhit ako!" Sigaw ng 6 na taong gulang niyang anak, si Miko, habang hawak ang isang makulay na drawing ng pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rina. Isang ngiting nagkukubli ng libu-libong pag-aalala, si Miko, ang kanyang munting bituin, ang dahilan kung bakit siya bumabangon, kung bakit siya lumalaban sa bawat araw na tila ba hindi natatapos ang pagsubok. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang anak niya. Isang buhay na malayo sa panghuhusga at sa anino ng kanyang nakaraan. Nang matapos ang huling tumpok ng labada, nililigpit na ni Rina ang mga damit. Sa ilalim ng isang silya na halos hindi napapansin, sumilip ang isang makintab na bagay. Isang wallet. Hindi lang ordinaryong wallet. Malambot ang leather, amoy mahal, at kapag hinawakan ay tila ba naghuhumiyaw ng kayamanan. Marahil ito ang wallet ng lalaking nakasuit na madalas magpapalaba dito. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Rina. Sa loob ng wallet naroon ang tumpok ng libu-libong piso, mga credit card at isang ID na may pangalang Mark Lacuesta, CEO ng isang malaking kumpanya. Nakasulat pa. Ang ganoong halaga ng pera ay sapat na para makabayad ng renta sa loob ng 3 buwan, pambili ng gamot ni Aling Nena na may sakit sa puso, o kahit pambili ng bagong school supplies para kay Miko. Naramdaman ni Rina ang pagdududa na bumubulong sa kanyang isipan. "Rina, ito na ang sagot sa mga problema mo," sabi ng isang bahagi niya. Sino ang makakaalam? Isang mayaman na tao, hindi niya ito gaanong hahanapin. Pero nang sumulyap siya sa mukha ni Miko na abala sa paglalaro, agad niyang naalala ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya para itaguyod ang sarili at ang anak. Ang mga matang yon ang laging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag at matuwid. Ang dignidad niya bilang ina at bilang isang tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga, pera. Ayaw niyang matutunan ni Miko na ang pagiging tapat ay may presyo. Kung kaya niyang manindigan sa gitna ng lahat ng paninisi sa kanya noon, kaya niya ring manindigan ngayon. Kaya kahit pa kumakalam ang kanyang sikmura at kahit pa hinaharap niya ang bawat araw na may takot sa kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Rina. Ibalik ang wallet. "Mama, saan tayo pupunta?" tanong ni Miko habang kinakaladkad ni Rina ang kanyang bag. "Ibabalik lang natin ito sa may-ari, anak," sagot ni Rina habang yakap ang wallet na tila ba isang mabigat na pasanin at isang matamis na pagsubok. Hindi nagtagal, nakarating si Rina sa gusali ng Lacuesta Group of Companies. Malaki, matayog, at halos lumunok sa liit niyang katawan. Ang security guard ay tinitigan siya mula ulo hanggang paa, na tila ba isa siyang ligaw na pusa na napadpad sa isang mansyon. Pakiramdam ni Rina, hindi siya nabibilang doon. Ang kanyang simpleng damit, ang kanyang pagod na mukha. Lahat ng yon ay nagpapakita ng kanyang kalagayan. Nang makarating siya sa opisina ni Mark, isang magarang sekretarya ang sumalubong sa kanya. "May appointment po ba kayo kay Sir Mark?" Wala po," sagot ni Rina. Kinakabahan. "Ibabalik ko lang po itong naiwang pitaka niya." Tinaasan siya ng kilay ng sekretarya. Tila ba may kahina-hinala sa kanya. Ilang sandali pa, lumabas si Mark. May suot siyang mamahaling suit. At sa unang tingin pa lang, meron siyang aura ng kapangyarihan at pagiging seryoso. Ngunit nang makita niya si Rina, may bumakas na pagtataka sa kanyang mukha. "Ako ang may-ari niyan," sabi ni Mark habang tinitignan ang wallet sa kamay ni Rina. "Naiwan niyo po sa laundromat namin," sabi ni Rina habang iniabot ang wallet. "Salamat," simpleng sabi ni Mark habang inaabot ang pitaka.
Tiningnan niya ang laman, buo. Gusto ko lang po sanang kumpirmahin na buo po ang laman, sabi ni Rina, may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig dahil baka isipin nitong may kinuha siya. Hindi sumagot si Mark. Sa halip, tinitigan niya si Rina. Hindi niya nakita ang pagiging mapagkunwari o ang anumang pag-aasam sa mga mata nito. Puro pagod, pero may isang kakaibang kinang ng katapatan. Parang isang bukal sa gitna ng disyerto. Salamat ulit, sabi ni Mark. At sa pagkakataong ito, may bahid na ng sinseridad ang kanyang boses. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nakahinga ng malalim si Rina. Wala po yun, sir. Masaya po akong maibalik sa inyo. At sa simpleng pag-amin na yon, tila ba may nabasag na yelo sa pagitan nila. Pagkatalikod ni Rina, naramdaman niya ang matang nakasunod sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam na tila ba may nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Samantala, Mark, sa likod ng kanyang mamahaling pinto, ay pinagmasdan ang paglayo ni Rina. Hindi niya maalis sa isip ang mga mata nito. Matapat, malinis, at may isang uri ng lungkot na gumambala sa kanyang kalmadong mundo. Wala siyang nakikitang anumang paghahangad na humingi ng pabor o pera, tulad ng ibang mga taong kanyang nakakasalamuha araw-araw. Si Rina Dizon, ang babaeng taga-laundromat, ay nagtataglay ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang mundo. Tunay na integridad. Napangiti si Mark. Ang babaeng iyon, may isang bagay na kakaiba sa kanya. Hindi siya katulad ng sinumang nakilala ko. Isang pagtataka ang bumalot sa kanyang isipan at kasabay nito, isang hindi inaasahang kuryosidad. Ang mga numerong sumasayaw sa stock market report sa malaking TV screen sa kanyang opisina ay tila ba nagmistulang blur kay Mark. Ang dami niyang trabaho, ang dami niyang desisyong kailangan gawin. Pero ang isip niya ay laging bumabalik sa isang maliit na laundromat at sa isang babaeng may matapat na mga mata. Si Rina Dizon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ibalik nito ang kanyang wallet. Ngunit ang imahe niya ay nananatili sa kanyang utak. Sa mundo ni Mark, puno ng mga taong may sariling interes, si Rina ay isang anomalya. Walang hingi, walang pahiwatig na paghingi ng kapalit. Tanging isang simpleng, wala po yun, sir. Sir Mark, okay lang po ba kayo? Tanong ni Jessica, ang kanyang executive assistant, na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Para po kasing malalim ang iniisip niyo. Okay lang ako, Jessica. Sagot ni Mark, pilit ng ngumiti. Paano niya sasabihin na ang iniisip niya ay isang babaeng naglalaba na hindi niya kilala ng lubusan? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting, isang ideya ang pumasok sa isip ni Mark. Isang dahilan para makita si Rina. Kailangan niya ng magpapalaba. Hindi pa man niya nakukuha ang mga damit na ipinadala niya sa laundry service ng kumpanya, agad siyang nagdesisyon. Kinuha niya ang isang bag ng kanyang mga suit at formal na damit na kakawilang mula sa dry cleaning at may kuryosidad na bumaba sa basement parking. Nakarating siya sa laundromat ni Aling Nena. Nang makita niya si Rina, tila ba bumagal ang ikot ng mundo. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, abala sa pagtitiklop ng mga tuwalya. Ang init at singaw ng laundromat ay nagbigay ng natural na ganda sa kanya. Ang mga numerong sumasayaw sa stock market report sa malaking TV screen sa kanyang opisina ay tila ba nagmistulang blur kay Mark. Ang dami niyang trabaho, ang dami niyang desisyong kailangan gawin. Pero ang isip niya ay laging bumabalik sa isang maliit na laundromat at sa isang babaeng may matapat na mga mata. Si Rina Dizon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang ibalik nito ang kanyang wallet. Ngunit ang imahe niya ay nananatili sa kanyang utak. Sa mundo ni Mark, puno ng mga taong may sariling interes, si Rina ay isang anomalya. Walang hingi, walang pahiwatig na paghingi ng kapalit. Tanging isang simpleng, wala po yon, sir. Sir Mark, okay lang po ba kayo? Tanong ni Jessica,
ang kanyang executive assistant na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Para po kasing malalim ang iniisip niyo. Okay lang ako, Jessica, sagot ni Mark, pilit na ngumiti. Paano niya sasabihin na ang iniisip niya ay isang babaeng naglalaba na ni hindi niya kilala ng lubusan? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting, isang ideya ang pumasok sa isip ni Mark. Isang dahilan para makita si Rina. Kailangan niya ng magpapalaba. Hindi pa man niya nakukuha ang mga damit na ipinadala niya sa laundry service ng kumpanya, agad siyang nagdesisyon. Kinuha niya ang isang bag ng kanyang mga suit at formal na damit na kakauwi lang mula sa dry cleaning at may kuryosidad na bumaba sa basement parking. Nakarating siya sa laundromat ni Aling Nena. Nang makita niya si Rina, tila ba bumagal ang ikot ng mundo. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, abala sa pagtitiklop ng mga tuwalya. Ang init at singaw ng laundromat ay nagbigay ng natural na ganda sa kanya. Magpapalaba po ako, sabi ni Mark. Sinusubukang maging kaswal, ngunit naramdaman niya ang kakaibang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagulat si Rina nang makita si Mark. Ang mga kamay nito, na kanina'y mabilis sa pagtitiklop ng damit, ay biglang natigilan. Isang ngingiti ang sumilay sa labi niya, mabilis pero tunay, na tila ba nakuha niya ang isang nakatagong kayamanan. Sir Mark? Kayo po pala, sabi ni Rina, may bahagyang pamumula ang pisngi. Hindi ko po akalain na dito kayo magpapalaba. Ah, oo. Malapit lang kasi sa opisina ko. Pagsisinungaling ni Mark habang inaabot ang bag ng damit. Hindi talaga malapit ang kumpanya niya, pero hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay narito siya. Madalas na ba kayong naglalaba dito? Opo, sir. Ako po ang nagbabantay dito, sagot ni Rina habang tinitimbang ang mga damit. Marami po kayong nilabhan. Oo nga. Busy kasi ako. Hindi ko na napapansin ang mga damit ko. Paliwanag ni Mark, pilit na pinahaba ang usapan. Ano bang masarap na kape dito? Pinandilatan siya ni Rina. Wala po kaming kape, sir. Pero may pandesal po sa kabilang kanto. Napangiti si Mark. Ang simpleng sagot ni Rina ay mas nakakatuwa pa kaysa sa mga high-end na conversation sa mga social gathering na dinadaluhan niya. Sige, magpapalamig lang ako saglit dito, kung okay lang. Anya, umupo si Mark sa isang plastic na upuan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, pero ang presensya lang ni Rina ay sapat na. May isang batang lalaki na abala sa paglalaro ng maliit na kotse sa sahig. Si Miko. Papa, tignan mo. Gumuhit ako ng robot, sabi ni Miko habang nilalapitan si Mark. Akala marahil ay kakilala nito. Agad na lumapit si Rina. Miko, huwag mong istorbuhin si Sir Mark. May bisita siya. Okay lang, Rina, sabi ni Mark na pangiti. Robot? Ha? Magaling! Kinuha niya ang drawing at pinuri ang kulay nito. Ang mata ni Miko ay nagningning. Siya po ang anak ko, si Miko. Pagpapakilala ni Rina, may bahid ng pagmamalaki sa tinig. Hi Miko, ang galing mong gumuhit, sabi ni Mark. Pakiramdam niya, matagal na siyang hinahanap ng isang mainit na yakap. Ang inosenteng ngiti ni Miko, ang pagiging simple ni Rina, ay tila ba nagpapagaling sa kanyang kaluluwa na matagal nang nalulumbay sa mundong puno ng pekeng ng ngiti. Nakalimutan niya ang lahat ng deadlines at board meetings. Nang makita ni Rina na masaya si Miko kay Mark, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya. Masaya siya, pero may kaakibat na takot. Takot sa posibleng mangyari. Takot na baka ang init na ito ay maging sanhi ng kanyang muling pagkasunog. Ang galing pala ni Miko, sabi ni Mark habang bumabalik ang tingin kay Rina. Ikaw, Rina, anong hilig mo? Ako po. Wala sir. Trabaho lang, sagot niya, bahagyang napayuko. Ang nakaraan niya ay isang mabigat na pasanin at ayaw niyang malaman yon ni Mark. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang matandang babae na may dalang basket ng labada. Si Aling Celia,
ang kapitbahay na kilalang tsismosa sa lugar. Nakita niya si Mark na nakaupo at nakangiti kay Rina. Agad na nagtaas ng kilay si Aling Celia at bumulong sa sarili, ngunit sapat para marinig ng kausap niya. "Tignan mo nga naman," bulong ni Aling Celia sa kaibigan niyang si Maringlo na nagtatago sa likod ng tuwalya. "Ang ganda ng pagkakasalubong. Akala mo artista." Narinig ni Rina ang bulungan. Mabilis na nag-init ang kanyang pisngi. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng panghuhusga na nagsisimula ng bumalot sa kanila. Alam niyang ito pa lang ang simula. "Mark," sabi ni Rina na ibinalik ang pagiging formal. "Mayroon pa po akong kailangan gawin." "Ah, oo nga," sabi ni Mark. Naintindihan ang pahiwatig nito. Pero bago siya umalis, hindi niya mapigilang mag-alok. "Rina, may gusto ka bang kainin? Mag-aalas 7 na. Kung okay lang, gusto ko sana kayong ilibre ni Miko." Napatingin si Rina sa orasan. Kung oo ang isasagot niya, alam niyang mas marami pang matang manguusi sa kanila. Pero nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ni Miko at ang sinseridad sa mukha ni Mark, tila ba natunaw ang kanyang pagdududa. Isang pagkakataon para maging masaya si Miko, kahit saglit lang. "Sige po, Sir Mark," sagot ni Rina. "May bahid ng hiya at kaba. Pero sa simpleng kainan lang po, ha?" Ngumiti si Mark, isang ngiti na tila ba nakuha niya ang lahat ng kayamanan sa mundo. Ang puso ni Rina ay tila ba isang tambol na sunod-sunod ang pagtibok habang hinahanda niya si Miko para sa hapunan. Ito ang unang pagkakataon na may nag-imbita sa kanila ni Miko na makipag-date ng ganito. Simple lang, oo. Pero para sa kanya, isa itong malaking bagay, isang munting pangarap na hindi niya inasahang matutupad. "Mama, maganda ba ako?" tanong ni Miko habang isinusuot ang paborito niyang t-shirt na may larawan ng superhero. "Oo naman, anak. Ikaw ang pinakagwapo sa lahat," sabi ni Rina habang sinusuklay ang buhok ni Miko. May lungkot sa kanyang mga mata. Gusto niyang maging masaya ang anak niya, pero alam niyang ang kaligayahang ito ay may kaakibat na panganib. Ang mga bulungan ni Aling Celia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinili ni Rina ang pinakamagandang damit niya, isang simpleng floral dress na minsan lang niya sinusuot. Naglagay siya ng kaunting pulbo at lip tint. Nagbabaka sakali na kahit saglit, makalimutan niya ang kanyang pagiging tagalaba at ang kanyang madilim na nakaraan. Ngunit sa bawat pagtitig niya sa salamin, laging bumabalik ang mukha ng dating nagpahirap sa kanya at ang mga matang nanghuhusga ng lipunan. Nang dumating si Mark, may suot itong casual na polo shirt, pero kitang-kita pa rin ang kanyang angas at kagandahan. Isang mainit na ngiti ang sinalubong niya kay Rina at Miko. Ang pagkislap ng kanyang mga mata ay nagbigay ng kaba sa puso ni Rina. "Ang ganda mo, Rina," simpleng sabi ni Mark. Ngunit tila ba nilusaw nito ang lahat ng kaba sa puso ni Rina. "Salamat, Sir Mark," sabi ni Rina. Namumula ang pisngi. Nagtungo sila sa isang maliit na kainan na naghahain ng masarap na lutong Pinoy. Masaya si Miko. Hindi siya mapakali sa kanyang upuan, abala sa pagtatanong kay Mark tungkol sa mga robots at superheroes. Pinakinggan naman ni Mark ang bawat salita ni Miko, na tila ba ang mga kwento ng bata ay mas mahalaga pa kaysa sa mga quarterly report. "Ang saya-saya ni Miko sa'yo, Sir Mark," sabi ni Rina na nakangiti. "Masaya rin naman ako, Rina," sagot ni Mark. At sa pagkakataong ito, hindi niya na tinawag na Sir Mark si Mark. Isang pagbabago sa pagitan nila. "Rina, hindi mo alam. Matagal na akong walang kasama na ganito kasimple at kasaya." Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni Rina ang pagod ni Mark sa kanyang trabaho at ang pagnanais niyang makahanap ng tunay na kaligayahan. Si Mark naman, nalaman ang pangarap ni Rina
para kay Miko, ang pagnanais niyang makatapos ito ng pag-aaral at ang pagiging tapat nito sa lahat ng bagay. Nang papalabas na sila sa kainan, may biglang humarang sa kanila. Isang babae at lalaki na nakasuot ng mamahaling damit. May mga matang tila ba ng huhusga sa bawat sulok ng kainan. Ang magulang ni Mark, Mr. at Mrs. Lacuesta. Mark Alexander, ano ito? Sigaw ni Mrs. Lacuesta na may tinig na tila ba isang matalim na kutsilyo. Biglang namutla si Mark. Ang nangiti sa labi niya ay agad na nawala, napalitan ng kaba at gulat. Mama, Papa, pagtataka ni Mark. Anong ginagawa niyo dito? Kami pa ang dapat magtanong niyan, Mark. Sino ang babaeng ito? Turo ni Mrs. Lacuesta kay Rina na tila ba isa itong basura. At ang bata? Naramdaman ni Rina ang pag-akyat ng lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ang tingin ni Mrs. Lacuesta ay tila ba bumubutas sa kanya. Hinuhusgahan ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, bumalik siya sa nakaraan, sa mga matang nang husga sa kanya nang siya ay nag-iisa at buntis. Si Rina po, sabi ni Mark, sinusubukang maging kalmado. At si Miko, anak niya. Rina? Ang babaeng tagalaba? Sigaw ni Mrs. Lacuesta. Ito ba ang pinagpapalit mo sa mga babaeng karapat-dapat sa pangalan natin? Isang cheap na tagalaba? Mukha kang pera. Ang mga salitang iyon ay tila ba sampal sa mukha ni Rina. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigilan ang luha. Nakita niya ang takot sa mukha ni Miko na nakakapit sa kanyang hita. Mama, please. Wala siyang ginagawang masama. Depensa ni Mark, hinawakan ng kamay ni Rina. Wala. Nakikita ko, Mark. Nakuha na niya ang loob mo, pati ang anak niya. Idinamay na. Sigaw ni Mrs. Lacuesta na may pagkasuklam sa kanyang tinig. Umalis ka sa harapan namin, babae. Hindi ka nabibilang sa pamilya Lacuesta. Hindi mo kayang itago ang nakaraan mong putik. Ang huling salita ni Mrs. Lacuesta ay tila ba nagpira-piraso sa puso ni Rina. Ang luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Naramdaman niya ang sakit ng pagiging hinusgahan. Ang takot na laging bumabalot sa kanya ay nagkatotoo. Hindi siya kailanman magiging sapat. Hinigit ni Rina ang kamay ni Mark. Mark, tama na. Hayaan mo na sila. Hindi, Rina. Hindi ko hahayaan. Depensa ni Mark na hinaharangan siya mula sa kanyang ina. Pero sa mga sandaling iyon, ang tanging gusto ni Rina ay tumakbo palayo. Tumakas mula sa lahat ng sakit at kahihiyan. Pakiramdam niya, pinapalaya siya ng mundo. Nang makalayo si Rina, hinila niya si Miko na umiyak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng sakit at pagdududa. Napaibig siya kay Mark at iyon ang kanyang pagkakamali. Dahil dito, idinamay pa niya ang anak niya. Pagdating sa bahay, agad na pumasok si Rina sa kanyang silid. Hinayaan ang mga luha na umagos ng walang kontrol. Ang mga salita ni Mrs. Lacuesta ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang pagiging hindi karapat-dapat. Tiningnan niya ang natutulog na si Miko. Anak, patawarin mo si Mama, bulong niya. Patawarin mo ako kung dahil sa akin, nagugulo ang buhay mo. Ang buong mansyon ng mga Lacuesta ay tila ba nababalutan ng yelo. Hindi pa tapos ang gabi ay umuwi si Mark, ngunit ang kanyang galit ay nag-aapoy. Kaharap niya ngayon ang kanyang mga magulang sa kanilang marangyang living room na tila ba walang nangyari. Hindi ko maintindihan kung bakit niyo ginawa yon, Mama, Papa, sigaw ni Mark. Halos nanginginig sa galit ng pinahiya niyo si Rina. Anong karapatan niyo para insultuhin siya ng ganoon? Karapatan? Mark, anak, ginagawa lang namin ang para sa ikabubuti mo. Sagot ni Mrs. Lacuesta na may tonong hindi makapaniwala. Nakikipag-ugnayan ka sa isang babaeng hindi mo alam ang pinanggalingan. May anak na nga. For all we know, ginagamit ka lang niyan para sa pera. Hindi niyo kilala si Rina. Matapat siya.
Hindi siya katulad ng iniisip niyo. Depensa ni Mark, naramdam ang kirot sa puso sa tuwing naaalala ang mukha ni Rina na lumuluha. Mark, huwag kang padadala sa mga ganoong klase ng babae, sabi ni Mr. Lacuesta na may matigas na boses. Ang pamilya Lacuesta ay may pangalan na kailangan nating panatilihin. Ang pakikipag-ugnayan mo sa kanya ay magdadala lang ng kahihiyan sa atin. Mas mahalaga pa sa inyo ang pangalan kaysa sa kaligayahan ko? Tanong ni Mark na may halo ng pagkabigo. Kung ganoon ang kaligayahan, hindi ko na lang yan kailangan. Si Rina ang kailangan ko, hindi ang pera at posisyon nyo. Kung ganoon, Mark, maaari mong iwanan ang lahat ng iyan, banta ni Mrs. Lacuesta. Ang mana mo, ang posisyon mo sa kumpanya, lahat ng yan ay mawawala sa'yo kung pipiliin mo ang babaeng yan. Umigting ang panga ni Mark. Ang mga banta ng kanyang magulang ay parang pader na humaharang sa kanya. Pakiramdam niya, nag-iisa siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang bumitiw kay Rina. May isang bagay sa babaeng iyon na nagbigay ng kulay sa kanyang matagal ng walang buhay na mundo. Kinabukasan, kahit pagod at balisa, pumunta si Mark sa laundromat. Ngunit ang laundromat ay nakasara. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kaba. Tinanong niya ang mga kapitbahay. Naku iho, si Rina, mukhang nagkaroon ng problema, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng laundromat. Kahapon may lalaking pumunta dito. Parang kilala niya si Rina at tila ba nag-away sila. Mukhang masama ang loob ni Rina pagkatapos noon. Hindi nagtagal, nakita niya si Rina. Mag-isa itong naglalakad, may pamamaga ang mga mata at bakas ang kalungkutan sa kanyang mukha. Agad siyang lumapit. Rina, anong nangyari? Bakit sarado ang laundromat? Sino ang lalaking pumunta dito kahapon? Sunod-sunod na tanong ni Mark, punong-puno ng pag-aalala. Wala, Mark. Huwag mo na akong alalahanin, sabi ni Rina, na iniiwas ang tingin sa kanya. Ang boses nito ay mahina, halos pabulong. Hindi ako papayag na hindi ka alalahanin, Rina. Tell me, what's wrong? Pilit ni Mark. Hinawakan ng kamay nito. Nang makita ni Rina ang pag-aalala sa mga mata ni Mark, tila ba may bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong idamay pa si Mark sa mga problema niya. Si Luis, mahinang sagot ni Rina. Ang ama ni Miko. Bumalik siya. Para namang may tumusok sa puso ni Mark. Luis, ang pangalang yon ang anino sa nakaraan ni Rina. Ngayon, bumalik na ang aninong iyon. Samantala, sa isang high-end na restaurant, nagkikita si Mrs. Lacuesta at isang abogado. Sigurado ka bang kaya nating gawin ito, attorney? Tanong ni Mrs. Lacuesta na may nakakubling ng ngiti. Opo, Mrs. Lacuesta. May mga paraan po tayo para makakuha ng impormasyon tungkol sa babae at sa kanyang nakaraan. Lalo na kung ang ama ng bata ay handang makipagtulungan, sagot ng abogado. Kailangan lang po nating maging maingat. Magaling. Gawin ang lahat ng kailangan. Ayokong makasama pa siya sa anak ko, sabi ni Mrs. Lacuesta. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng determinasyon na ituloy ang kanyang plano. Ang pagbabalik ni Luis sa buhay ni Rina ay tila ba isang bagyo na sumalanta sa kanyang munting mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging bangungot ang kanyang pamumuhay. Hindi lang sa laundromat, kundi maging sa eskwelahan ni Miko. Bigla na lang sumusulpot si Luis, na tila ba isang demonyong bumabalik para muling guluhin ang kanyang buhay. Rina, kailangan nating mag-usap, sabi ni Luis, na may peking ng ngiti habang hinarang siya sa labas ng laundromat. Tungkol kay Miko, hindi ko alam na ganyan na pala siya kalaki. Gusto ko siyang makasama. Naramdaman ni Rina ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Anong gusto mo, Luis? Matagal ka nang nawala. Ngayon, bigla kang babalik? Para saan? Para sa anak ko, Rinana. Karapatan ko bilang ama, sagot ni Luis. At sa bawat salita niya, tila ba may nakatagong panunokso.
At syempre, sa'yo rin. Balita ko, may bago kang manliliw, mayaman, CEO, ang bilis mo naman makahanap ng kapalit ko. Para namang may kumirot sa puso ni Rina. Alam niyang ito ang simula ng paninira ni Luis. Wala kang pakialam sa buhay ko, Luis. Iniwan mo kami. Pinagtabuyan mo kami noon. Oh, Rina, huwag kang magdrama. Alam kong hindi mo makakalimutan ang nakaraan natin, sabi ni Luis, na mas lalong lumapit. Pero ngayon, nagbago na ako. Gusto kong maging parte ng buhay ni Miko. At siguro, tutulungan din kita sa rich boyfriend mo. Malaki ang maitutulong ko dyan. Hindi na nagtagal, kumalat ang mga bulungan. Si Luis, na dati kilala sa lugar bilang isang walang kwentang ama, ay biglang naging aktibo sa paligid. Ginagamit niya ang kaunting pera na natatanggap niya mula sa hindi kilalang benefactor para manlibre ng inuman sa mga tambay at doon niya ikinakalat ang mga maling kwento tungkol kay Rina. Alam niyo ba, yung Rina, akala niyo ba inosente? Malaki ang problema niyan sa nakaraan. Nang iwan nga ako noon, akala ko ba magmamakaawa? Pero ang bilis makahanap ng kapalit na mayaman, sabi ni Luis sa mga tambay habang nagtatawanan sila. Gusto niya lang ng mayaman para sa sarili niya. Ang anak niya, ginagamit lang niya. Ang mga salitang yon ay umabot sa tenga ni Rina. Ang bawat bulungan, bawat sulyap, bawat tawa ay parang matalim na kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya. Bumabalik ang lahat ng paninisi na pinagdaanan niya noon. Ang takot na malaman ni Miko ang buong katotohanan ay lalong lumaki. Ayaw niyang marinig ni Miko ang mga paninira sa kanyang ina. Sinubukan ni Mark na tulungan si Rina. Dumadalaw siya sa laundromat. Kinakausap si Luis. Pero si Luis ay tuso. Nagpapanggap itong inosente na tila ba nagnanais lang na makasama ang kanyang anak. Sir Mark, naiintindihan ko po kayo. Pero ama po ako ni Miko, sabi ni Luis kay Mark na may pekeng paggalang. Gusto ko lang po maging parte ng buhay ng anak ko. Wala po akong balak na saktan si Rina. Gusto ko lang po maging maayos ang lahat. Naniwala si Mark sa mga unang sinabi ni Luis, pero nang makita niya ang pagkatakot sa mga mata ni Rina, sa tuwing nakikita si Luis, alam niyang may mali. Mayroong isang bagay na hindi sinasabi si Luis isang gabi habang naglalakad si Rina pauwi. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo at kay Luis. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat kay Mark. Iiwanan ka rin niya, tulad ng ginawa ni Luis. Agad na nanginginig ang mga kamay ni Rina. Pakiramdam niya, mayroon pa ring nanonood sa kanya. Mayroong gustong sirain ang lahat ng kanyang munting kaligayahan. Ang mundo niya ay tila ba gumuho. Ang mga pangarap na binuo niya kasama si Mark ay unti-unting nadudurog. Nag-iisa na naman siya. Hinawakan ni Rina ang kanyang cellphone. Pinilit basahin ulit ang mensahe. Ang hininga niya ay bumibigat. Ang takot na malaman ni Mark ang kanyang nakaraan, ang takot na iwanan din siya nito, ay lalong lumaki. Ayaw na niyang masaktan, ayaw na niyang idaan pa si Miko sa sakit. Ang tanging paraan para matapos ang lahat ng ito ay ang lumayo. Ang pagod ay bumabalot kay Mark, ngunit hindi siya makatulog. Ang mga mata ni Rina, puno ng takot at lungkot, ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ang pagbabalik ni Luis ay nagdulot ng malaking pagbabago, hindi lang sa buhay ni Rina, kundi pati na rin sa pakiramdam niya. May mali. Ramdam niya. Kinausap niya si Rina, pilit na inuusisa ang nangyayari. Pero si Rina, tila ba nagtatago ng isang malaking lihim, ay pilit na iniiwasan ang bawat tanong niya. Rina, sabihin mo sa akin, anong ginagawa sa'yo ni Luis? Bakit ganyan ka? Natatakot ka ba? Tanong ni Mark. Hinawakan ang kamay ni Rina. Wala, Mark. Huwag mo nang alalahanin, sabi ni Rina at inalis ang kamay niya. Kaya ko ito. Pero ang mga mata ni Rina ay nagsasabi ng iba. Ang bawat takot nito ay malinaw na nakikita ni Mark.
Nais niyang protektahan si Rina. Ngunit paano kung hindi niya alam kung ano ang dapat niyang protektahan? Naisip ni Mark ang pagiging masyadong kampante ni Luis. Ang lalaki ay tila ba may suporta sa likod niya. Hindi ito basta-basta. Isang ordinaryong tao na walang trabaho ay hindi makakaya ang paghaharap sa isang CEO tulad niya. Isang hapon, habang abala si Mark sa kanyang opisina, may narinig siyang usapan mula sa labas. Si Jessica, ang kanyang assistant, ay may kausap sa telepono. Yes po, Mrs. Lacuesta. Okay po. Ipapaalam ko po kay Sir Mark ang schedule niya sa Lunes. At tungkol po sa legal counsel, oo. Nakausap ko po si Attorney Valdez. Ongoing pa rin po ang paghingi ng impormasyon tungkol sa kaso ng custody, sabi ni Jessica. At mabilis na tiningnan ang pinto ng opisina ni Mark. Nag-init ang tenga ni Mark. Kaso ng custody at si Attorney Valdez, ito ang personal na abogado ng pamilya nila. At ang kanyang ina, bigla siyang kinabahan. Kaya nang matapos ang tawag ni Jessica, kunwari ay lalabas si Mark ng opisina. Jessica, ano yung naririnig ko? Kaso ng custody? May problema ba tayo sa kumpanya? Sir Mark, wala po. Kinakabahang sagot ni Jessica. May inaasikaso lang po ang mama niyo. Anong inaasikaso? Sino ang involved? Pilit ni Mark na may matalim na tingin. Wala po, Sir Mark. Baka po, tungkol po sa isang malayo nating kamag-anak. Sagot ni Jessica na halatang nagsisinungaling. Hindi na nagtanong pa si Mark. Alam niyang may tinatago. Ang kanyang hinala ay lalong lumaki. Ginamit ni Mark ang kanyang koneksyon sa bangko. Hindi niya kailangan ng madilim na paraan. Bilang CEO ng isang malaking kumpanya, mayroon siyang kakayahan na makita ang ilang transaksyon, lalo na kung may kinalaman sa kanilang pamilya o sa mga legal na usapin. Nang makita niya ang statement ng kanilang pamilya, isang malaking halaga ang lumabas na nakalagay sa pangalan ni Luis. Isang transfer sa bank account ni Luis. Ilang araw matapos ang pagbabalik nito, ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila ba naputol. Ang kanyang mga magulang, sila ang nasa likod ng lahat ng ito. Nanginginig ang mga kamay ni Mark. Hindi niya inakala na ang kanyang sariling pamilya ang gagamit ng ganitong paraan para sirain ang kaligayahan niya. Pinagsasabuatan nila si Luis para sirain si Rina, para pahirapan ang babaeng mahal niya. Bumalik si Mark sa bahay, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Nahuli niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa sala, nagbabasa ng pahayagan. Mama, Papa, anong ginawa niyo? Tanong ni Mark, na may tinig na halos hindi niya makilala. Anong pinagsasabi mo, Mark? Tanong ni Mrs. Lacuesta na may pagtataka. Tungkol kay Luis, tungkol sa pera na ibinigay niyo sa kanya. Kayo ang dahilan kung bakit siya bumalik. Kayo ang nasa likod ng paninira sa buhay ni Rina. Sigaw ni Mark, inihagis ang bank statement sa mesa. Namutla ang mukha ng kanyang mga magulang. Nagtinginan sila at nakita ni Mark ang takot sa kanilang mga mata. Mark, anak, ginawa lang namin yun para sa'yo. Depensa ni Mrs. Lacuesta na tila ba nanginginig. Ayaw lang namin na makasama mo ang babaeng yan. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat? Sino sa inyo ang karapat-dapat? Ang pera nyo, ang posisyon nyo, ang pagiging ipokrito nyo. Sigaw ni Mark habang ang luha ay nagsisimula nang umagos sa kanyang mga mata. Pinapahiya nyo si Rina, pero kayo pala ang mas marumi. Kayo ang may itinatagong lihim. Isang malaking kirot ang naramdaman ni Mark sa kanyang dibdib. Ang kanyang pamilya, ang pundasyon ng kanyang buhay, ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang babaeng mahal niya ay pinahihirapan ng kanyang sariling pamilya. Ang mga salita mula sa anonymous na text message ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rina. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat kay Mark. Iiwanan ka rin niya, tulad ng ginawa ni Luis. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura
nagpapabalik sa lahat ng sakit na pinagdaanan niya noon. Ang pagbabalik ni Luis, ang mga bulungan, ang paninira sa kanyang reputasyon, at ngayon, ang lihim na pagsuporta mula sa pamilya La Cuesta na hindi niya alam ngunit nararamdaman niya. Lahat ng ito ay nagtulak kay Rina sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Para saan pa siya lalaban? Bakit pa siya pipilitin kung ang mundo mismo ang nagsasabing hindi siya nabibilang? Dumating si Mark sa laundromat. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na tila ba hindi rin nakatulog. "Rina, kailangan nating mag-usap," sabi ni Mark. Lumapit sa kanya. "Alam ko na ang lahat. Alam kong tinutulungan ng pamilya ko si Luis. Patawarin mo ako, Rina. Hindi ko ito gusto, lalabanan ko sila. Para sa'yo. Para kay Miko." Nakita ni Rina ang sinseridad sa mga mata ni Mark. Ang pagmamahal niya para sa kanya ay malinaw. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang pagmamahal na yon ay tila ba isang mabigat na pasanin. Hindi niya kayang makita si Mark na nakikipaglaban sa kanyang sariling pamilya dahil sa kanya. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya. Ayaw na niyang manakit pa. "Mark, tama na," sabi ni Rina na may namumuong luha sa kanyang mga mata. "Huwag mo nang ipilit. Mas mabuting itigil na natin ito." "Anong sinasabi mo, Rina?" "Hindi. Hindi ko ito susukuan. I love you, Rina. Mahal ko kayo ni Miko. Ako na ang bahala sa lahat." Pilit ni Mark. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Rina. Ang mga salitang "I love you" ay parang musika sa kanyang tenga. Ngunit ang realidad ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 suntok. "Hindi, Mark," sabi ni Rina. Pilit na inalis ang kamay niya. "Hindi tayo para sa isa't isa. Hindi ako nabibilang sa mundo mo. Ikaw, mayaman. Ako, mahirap. Ako, may anak. Ikaw, wala pang sariling pamilya. Magkaiba tayo." "Hindi yan hadlang, Rina. Hindi ko iniisip ang mga yan." Sigaw ni Mark, halos umiiyak. "Hindi ko na kayang masaktan pa, Mark. Ayaw ko nang masaktan ka pa dahil sa akin," sabi ni Rina habang ang mga luha ay tuluyan ng umagos. "Masyado akong naging ganoon. Akala ko, magbabago ang lahat. Pero hindi. Bumabalik lang ang nakaraan ko. Ayaw kong mangyari ito sa'yo, sa buhay mo." Pinilit ni Rina na magpakatatag. Napilitin ang kanyang sarili na sabihin ang mga salitang makakasakit sa kanilang dalawa. "Hindi na kita mahal, Mark. Akala ko lang yan. Nagkamali ako." Para namang nabingi si Mark sa kanyang narinig. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa sakit at pagkabigla. "Rina, hindi mo ibig sabihin yan. Alam kong mahal mo ako." "Hindi. Hindi ko na mahal. Kaya kalimutan mo na ako," sabi ni Rina na ibinaling ang kanyang likod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila ba 1,000 kirot sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya kay Mark ay masakit, pero mas masakit kung idadamay pa niya ito sa kanyang madilim na nakaraan. Mas mabuti nang mag-isa siya, kasama si Miko, na walang idinadamay na iba. Tumakbo si Rina, hinila si Miko. Hindi niya alam kung saan sila pupunta, ngunit ang tanging alam niya ay kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magtago mula sa lahat ng sakit, mula sa lahat ng panghuhusga. Hindi nagtagal, nakahanap si Rina ng isang maliit na kwarto na rerentahan malayo sa Quezon City. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan makapagsisimula sila ni Miko ng panibagong buhay malayo sa anino ng nakaraan at sa sakit ng kanyang pusong nagmamahal kay Mark. Sa bagong lugar, pilit nang ngumiti si Rina para kay Miko. Ngunit sa tuwing gabi, tahimik siyang umiiyak. Ang kanyang puso ay tila ba binasag sa libu-libong piraso. Ang pagmamahal niya kay Mark ay isang sugat na mahirap pagalingin. Ngunit sa kanyang isipan, ito ang tamang desisyon. Ito ang pinakamabuting paraan
para protektahan si Mark at Miko kahit nakapalit nito ang kanyang sariling kaligayahan. Ang mundo ni Mark ay tila ba nagdilim. Ang mga salita ni Rina, "Hindi na kita mahal, Mark," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba sumpa. Alam niyang hindi ito totoo. Ramdam niya sa kanyang puso na mahal siya ni Rina, ngunit alam din niyang may malaking dahilan kung bakit ito nagsinungaling. Ang sakit sa mga mata ni Rina habang nagpapaalam ay mas malinaw pa kaysa sa anumang salitang binitawan niya. Nagpunta si Mark sa laundromat. Sarado. Nagtanong siya sa mga kapitbahay. Umalis na raw po si Rina. "Sir Mark," sabi ni Aling Nena na may lungkot sa mukha. "Hindi ko alam kung saan. Basta nagmadali raw po siyang umalis kasama si Miko." Kumuyo mang kamao ni Mark. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang basta na lang mawala si Rina sa kanyang buhay. Nagsimula si Mark sa walang humpay na paghahanap. Sa bawat kanto ng Quezon City, sa bawat maliit na subdivision, sa bawat laundromat na maaaring puntahan ni Rina, hinanap niya ito. Nag-ikot siya sa mga pampublikong lugar, sa mga parke na madalas puntahan ni Miko, sa mga simbahan, umaasa na kahit isang sulyap ay makita niya si Rina. Ngunit walang Rina, walang bakas. Tila ba nilamon siya ng lupa. Bumalik si Mark sa kanilang mansyon, ngunit hindi na ito ang kanyang tahanan. Ang init ng kanyang pamilya ay napalitan ng lamig. Ang kanyang mga magulang ay nasa sala, tahimik. "Umalis si Rina," sabi ni Mark, na may tinig na puno ng galit at sakit. "Dahil sa inyo, dahil sa ginawa niyo." "Mark, anak, mas mabuti na yan," sabi ni Mrs. Lacuesta na may bahagyang pag-aalala sa mukha. "Hindi siya para sa'yo. Makakahanap ka ng mas nararapat." "Mas nararapat? Sino? Yung mga taong nakikita nyo sa social gatherings na puro kaplastikan?" Sigaw ni Mark, halos masira ang boses. "Hindi ko kailangan ang pera nyo. Hindi ko kailangan ang posisyon nyo. Ang kailangan ko ay si Rina at si Miko. Sila ang nagbigay ng kulay sa buhay ko. At sinira nyo." Tumayo si Mr. Lacuesta. "Mark, kalma. Hindi namin ginusto na mangyari ito. Ginagawa lang namin ang responsibilidad namin bilang magulang mo." "Responsibilidad? Ang manira ng buhay? Ang sakta ng inosenteng tao?" Sagot ni Mark. "Hindi ko na kayo maintindihan. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa nyo." Dali-daling umalis si Mark. Iniwan ang kanyang mga magulang na nakatunganga. Wala na siyang pakialam sa kumpanya, sa posisyon, o sa mana. Lahat ng yon ay walang saysay kung wala si Rina. Bumalik siya sa kanyang condo unit, nag-iisa sa dilim. Ang kanyang cellphone ay hawak niya. Ang picture ni Rina at Miko, ang tanging ilaw sa kanyang madilim na mundo. Ang bawat alaala nila ay tila ba pumipiga sa kanyang puso. Nakatunganga lang si Mark, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila ba malayo. Hindi na niya maramdaman ang koneksyon sa kanyang dating buhay. Pakiramdam niya na wala na ang lahat. Nawala si Rina at kasama nito ang kanyang pag-asa. Walang masasakit pa sa pakiramdam ng pagkawala ng taong mahal mo at ang hindi mo alam kung paano siya ibabalik. Ito na ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Bigla, umilaw ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nagdalawang isip siya kung sasagutin. Ngunit sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinagot niya. "Hello?" Mahinang sabi ni Mark. "Mark, apo," sabi ng isang matandang boses sa kabilang linya. Isang boses na bihira niyang marinig, ngunit pamilyar. Ang boses ni Lola Consuelo, ang kanyang lola, sa panig ng kanyang ina. Nagtaka si Mark. Matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang lola. "Lola, bakit po kayo tumawag?" "Kailangan kitang makita, apo. Ngayon na," sabi ni Lola Consuelo. Ang boses ay puno ng pagmamadali at isang kakaibang seryosong tono. "May mahalaga akong sasabihin sa'yo tungkol kay Rina." Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Mark.
Lola Consuelo. Rina, isang munting kislap ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang madilim na mundo. Nang makarating si Mark sa isang lumang kafe, sa isang tahimik na sulok ng syudad, nakita niya si Lola Consuelo na nakaupo sa isang sulok, may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang lola, bagamat matanda na, ay nanatili ang karunungan at malalim na mga mata. Hindi siya kailanman naging malapit sa kanyang lola dahil sa distansya at sa pagiging abala ng kanyang mga magulang. Lola, bakit po? Anong nangyari kay Rina? Agad na tanong ni Mark. Ang pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Umupo ka muna, apo, sabi ni Lola Consuelo. Pinaupo siya. Mahaba ang kwento. Isang kwento na dapat mo nang malaman. Isang kwento tungkol sa pamilya natin. Nagtaka si Mark. Anong kwento? Ang alam niya, ang pamilya Lacuesta ay laging mayaman, laging kilala sa lipunan. Nagsimulang magkwento si Lola Consuelo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng bigat. Ang lolo mo, si Lolo Gabriel, ay hindi ipinanganak na mayaman, Mark. Ang totoo, mahirap lang kami noon. Nagmula kami sa isang maliit na probinsya at lumipat kami dito sa syudad para magbakas sakali. Simula ni Lola Consuelo. Nagsimula ang lolo mo sa wala. Nagtrabaho bilang kargador, bilang trooper. Ang iyong ama, si Gabriel Jr., ay lumaki sa hirap. Nagulat si Mark. Hindi niya ito kailanman narinig. Laging sinasabi ng kanyang mga magulang na sila ay nagmula sa isang marangal na pamilya, mayaman mula pa noon. Isang araw, Mark, nawala ang lahat sa amin. Nalugi ang maliit na negosyo ng lolo mo. Niloko siya ng kanyang kasosyo. Walang-wala kami. Umuwi kami sa barong-barong namin. At wala kaming maisubo. May sakit noon ang lolo mo. At may sakit din ang iyong ama. Akala ko, katapusan na namin. Patuloy ni Lola Consuelo. At may luha sa kanyang mga mata. Pero apo, sa gitna ng aming kagipitan, may isang anghel na dumating sa buhay namin. Isang matandang babae. Si Aling Nena, ang ina ng may-ari ng laundromat ngayon. Siya ay isang simpleng tagalaba rin noon. Nakita niya ang aming kalagayan. Walang ano-ano. Binigyan niya kami ng pera. Malaking halaga yon noon. Hindi niya kami kilala. Pero tinulungan niya kami. Sabi ni Lola Consuelo. Sa tulong ng perang yon, nakapagsimulang muli ang lolo mo. Nakabili kami ng maliit na lote. Nakapagtayo ng maliit na tindahan. Unti-unting lumago ang aming negosyo. At iyon ang naging simula ng kayamanan ng pamilya Lacuesta. Pinunasan ni Lola Consuelo ang kanyang mga luha. Pero Mark, nang yumaman na kami, unti-unti nang kinalimutan ng iyong ama. At ina, ang aming nakaraan. Ikinaikahihiya nila ang pinanggalingan namin. Gusto nilang manatili sa ilusyon na laging mayaman ang pamilya Lacuesta. Lalo na ang mama mo, naging mapagmataas sila. Nakalimutan nila ang aral na itinuro ni Aling Nena, ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, ang halaga ng isang malinis na puso. Inilabas ni Lola Consuelo mula sa kanyang pitaka ang isang luma at kupas na panyo, may burdang AN. Ito ang panyo ni Aling Nena. Binigay niya sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, Consuelo, huwag mong kalimutan na ang tunay na yaman, hindi pera, kundi puso. Iyan ang naging gabay ko sa buhay. Nakatunganga si Mark. Ang lahat ng kanyang paniniwala, ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa kanyang pamilya ay tila ba gumuho. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong laging nagtuturo sa kanya tungkol sa dangal at pera, ay may itinatagong ganito kalalim na lihim. Ang kanilang pagiging mayabang at mapagmataas ay nagmula sa takot na mabunyag ang kanilang nakaraan. Mark, si Rina, sabi ni Lola Consuelo. Hinawakan ng kamay ni Mark. Siya ay parang si Aling Nena, isang babaeng may malinis na puso. Matapat, mapagmahal, hindi siya naghahangad ng anuman, tulad ni Aling Nena.
Ang halaga niya ay hindi masusukat sa pera o sa posisyon. Nasa puso niya iyon. Naramdaman ni Mark ang luha na umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay napalitan ng isang matinding pagkaunawa. Ang kanyang pamilya ay nawala sa kanilang tunay na halaga. At si Rina, siya ang susi para maibalik ang lahat ng yon. Lola, anong gagawin ko? Tanong ni Mark na may namumuong pag-asa sa kanyang mga mata. Lola Consuelo looked Mark straight in the eye and said with a resolute voice, "Mark, apo, kailangan mong hanapin si Rina. Siya ang susi para hindi lang pagalingin ang puso mo, kundi para ituro din sa iyong mga magulang ang tunay na halaga ng tao. Ang tunay na yaman, hindi pera, kundi puso. Kailangan mong ipaglaban ang pagmamahal na yan. Iyan ang magpapatunay na ang pagmamahal ay mas matimbang kaysa sa kahit anong kayamanan." Ang mga salita ni Lola Consuelo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mark. Nagbigay ng panibagong lakas at layunin. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Iyon ang katotohanang kailangan niyang itatak sa bawat miyembro ng kanyang pamilya. Hindi siya mag-aatubili, hindi siya susuko. "Lola, tulungan niyo po akong hanapin si Rina," sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at kailangan kong harapin si Luis. "Huwag kang mag-alala, apo. Alam ko kung saan siya pupunta," sabi ni Lola Consuelo na may payapa ngunit matatag na ngiti. "May mga mata ako sa bawat sulok. Hindi ko hahayaang mapahamak si Rina. At ang iyong mga magulang, sila ang kailangan mong harapin pagkatapos." Batid ni Lola Consuelo ang karupukan ng kanyang sariling anak at manugang. Kaya't habang papalabas sila ng kafe, tinawagan niya ang kanyang driver at pinuntahan ang dati nilang accountant na may alam sa pinagmulan ng ilang pondo na nagamit noon sa pakikipaglaban sa pamilya. May hinala si Lola Consuelo na si Luis ay nakikipag-ugnayan din sa iba at kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Samantala, Mark, kasama si Lola Consuelo, ay nagtungo sa isang maliit na pamayanan, sa isang malayo at tahimik na kanto kung saan nagtatrabaho si Rina ngayon bilang isang part-time caregiver. Nakita niya si Rina, payat at mukhang malungkot, ngunit nanatili ang kanyang dignidad. Ngunit bago pa man makalapit si Mark, nakita niya si Luis na papalapit kay Rina. May dala itong sobre at ang kanyang ngiti ay mapanlin lang. "Rina, mukhang kailangan mo na namang isipin ang kaso. Gusto ko lang sabihin na may nagpadala ng pera para sa kaso ko," sabi ni Luis na may sadyang lakas ang boses para marinig ng mga nakapaligid. "Sabi nila, karapat-dapat ako sa suporta. Kaya, ano Rina, mag-iisip ka na ba? Kasi hindi ako titigil." Napansin ni Mark ang pagdami ng mga nakatingin sa kanila. Ang mga mata ni Rina ay puno ng takot. Ito na ang pagkakataon niya. "Luis!" Malakas na tawag ni Mark at lumapit sa kanila. Ang kanyang boses ay nagpatahimik sa lahat. Nagulat si Luis nang makita si Mark. Ang nangiti nito ay agad na nawala. Napalitan ng pagtataka at kaba. "Mark, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Luis. Ang tunay na tanong, Luis, "Anong ginagawa mo dito?" sagot ni Mark na may matalim na tingin. "Sabi mo, mahal mo ang anak mo? Kaya ka bumalik? Pero ang totoo, bumalik ka lang dahil sa pera, dahil may nagsuporta sa'yo." Lumapit si Lola Consuelo, may dalang isang sobre. "Mark, apo, eto ang mga ebidensya," sabi ni Lola Consuelo. "Ang mga transaksyon sa bangko at ang mga testigo na nakita si Luis na nakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng iyong mga magulang." Agad na namutla si Luis. Nanginginig ang mga kamay nito. "Luis, alam ko na ang lahat," sabi ni Mark. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Ang pagsuporta ng pamilya ko sa'yo, ang paninira mo kay Rina, ang paggamit mo kay Miko,
Hindi mo ako kayang linlangin. Wala kang karapatan kay Miko. At wala kang karapatan na saktan si Rina. Ano? Anong pinagsasabi mo, Mark? Pilit na depensa ni Luis, ngunit halata na ang kaba nito. Hindi ko lang alam, Luis, kundi may ebidensya ako. Sabi ni Mark, kinuha ang sobre mula kay Lola Consuelo. Pera. Ito ang mga resibo ng mga pera na ibinigay sa'yo. Gusto mo pa bang itanggi? Nang makita ng mga nakapaligid ang mga dokumento na hawak ni Mark, nagsimula na ang bulungan. Ang mga tao na dati nakikinig lang sa paninira ni Luis ay nagsimula ng magduda. At ikaw, sabi ni Mark, lumapit kay Rina. Hinawakan ang kamay nito. Patawarin mo ako, Rina. Hindi ko alam na ganoon ang ginagawa ng pamilya ko. Pero simula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan pa. Ako na ang bahala sa lahat. Tayo ang pamilya. Niyakap ni Mark si Rina at naramdaman ni Rina ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang puso, na matagal nang sugatan, ay tila ba gumaling sa isang iglap. Wala kang laban dito, Luis, sabi ni Mark. Tumingin kay Luis. Kung hindi ka titigil, idedemanda kita. Hindi lang para sa paninira sa reputasyon ni Rina, kundi para sa panggugulo sa amin. Hindi ka na namin hahayaang lumapit pa kay Miko. Napanganga si Luis at walang nagawa kundi ang tumalikod at umalis sa kahihiyan. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang lahat ng kanyang paninira ay nabunyag. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan. Ang katarungan ay nananaig. Ngunit ang drama ay hindi pa tapos. Sa gilid ng kalsada, may isang itim na kotse na nakaparada. Sa loob nito, nakaupo sina Mr. at Mrs. Lacuesta na nakita ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang pagmamataas nila ay tila ba naglaho. Nakita nila kung paano ipinagtanggol ni Mark si Rina, kung paano nito ipinaglaban ang pag-ibig. At nakita nila ang kanilang sarili na nagkamali. Nagtinginan sila, puno ng huling. Ang kanilang mga plano ay nasira. Ang kanilang mga lihim ay nabunyag. Ang yakap ni Mark ay tila ba isang pader na nagproprotekta kay Rina mula sa lahat ng sakit at panghuhusga ng mundo. Ang bawat salita niya ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang pusong matagal nang nilalamon ng takot. Sa wakas, mayroong naniniwala sa kanya. Mayroong handang ipaglaban siya. Mark, bulong ni Rina, habang ang luha ay patuloy na umaagos, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Akala ko, tapos na ang lahat. Hindi, Rina. Ito pa lang ang simula. Sagot ni Mark. Hinawakan ng kanyang mukha. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Tayo, Rina. Tayo ang pamilya. Lumapit si Lola Consuelo. May malumanay na ngiti. Apo, Rina. Natutuwa akong makita kang masaya. Alam kong napakarami mong pinagdaanan. Salamat po, Lola, sabi ni Rina, habang tinitigan ang matandang babae. Ang presensya ni Lola Consuelo ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Habang nag-uusap sila, may biglang huminto na itim na kotse. Bumaba mula doon sina Mr. at Mrs. Lacuesta. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang dating pagmamataas ay napalitan ng isang halo ng pagkabigla, pagkahiya at pagsisisi. Agad na lumapit si Mrs. Lacuesta. Hindi na ito ang babaeng mayabang na naninira kay Rina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Rina? Mahinang tawag ni Mrs. Lacuesta na tila ba hindi niya alam kung paano magsisimula. Tumayo si Mark sa tabi ni Rina na tila ba isang pader na handang magprotekta. Mama, Papa, ito si Rina, ang babaeng mahal ko. Sabi ni Mark na may matatag na tinig. Nanginginig ang mga kamay ni Mrs. Lacuesta. Lumapit siya kay Rina at sa sorpresa ni Rina, yumuko ito. Rina, patawarin mo ako, sabi ni Mrs. Lacuesta, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakasama kong tao, ang mga salitang sinabi ko sa'yo.
wala akong karapatan. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Nagtaka si Rina. Hindi niya inaasahan ang paghingi ng tawad mula sa ina ni Mark. Ma'am, simula ni Rina. Hindi Rina. Mrs. Lacuesta ang itawag mo sa akin. At hindi sapat ang ma'am. Patawarin mo ako, Rina. Masyado akong naging mapagmataas. Masyado kong pinahalagahan ang kayamanan at posisyon. Nakalimutan ko ang pinanggalingan namin. Sabi ni Mrs. Lacuesta at lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Salamat kay Lola Consuelo. Nalaman ko ang lahat. Nalaman ko ang tungkol kay Aling Nena, kung paano siya tumulong sa amin noon. Lumapit si Mr. Lacuesta at sa sorpresa ni Rina, yumuko din ito. Patawarin mo rin ako, Rina. Nagkamali ako. Masyado akong naging bulag sa mga katotohanan. Masyado kong iniisip ang aming pangalan. Naging hangal kami. Lola Consuelo na nakatayo sa likod ay ngumiti. Ang tunay na yaman, hindi pera, kundi puso. Ito ang itinuro sa akin ni Aling Nena. At ngayon, natutunan na rin ito ng iyong mga magulang, Mark. Niyakap ni Rina si Mrs. Lacuesta. Ang kanyang puso ay tila ba gumaling sa isang iglap. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay naglaho. Patawad. Iyan ang tanging nasa isip niya. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya hinuhusgahan. Salamat po, sabi ni Rina na may ngiti. Salamat po at tinanggap niyo ako. Niyakap din ni Mr. Lacuesta si Rina, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagtanggap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rina ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanyang nakaraan ay hindi na isang pabigat. Ang kanyang pagiging ina ay hindi na isang dahilan para siya ay husgahan. Tinanggap siya. Tinanggap siya ng pamilya Lacuesta. Rina, sabi ni Mark, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi mo kailangan ng kahit anong pera o posisyon. Ikaw ang tunay na kayamanan. Ikaw ang nagpuno sa puso ko. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Rina at Mark. Sina Mr. at Mrs. Lacuesta ay unti-unting nagbago. Naging mas mabait sila, mas mapagkumbaba. Madalas silang bumibisita kay Rina at Miko, naglalaro kasama ang bata, at nagbibigay ng suporta. Ang dating lamig sa kanilang pamilya ay napalitan ng init at pagmamahalan. Ang simoy ng hangin sa isang maliit na simbahan sa labas ng syudad ay tila ba nagdadala ng bagong pag-asa. Hindi ito ang engrandeng kasalan na inaasahan ng marami para sa isang Mark Lacuesta, ngunit ito ang kasalan na pinangarap ni Rina. Simple, malalim ang kahulugan, at puno ng tunay na pagmamahalan. Ang lahat ng mahalaga sa kanilang buhay ay naroon. Si Miko, si Lola Consuelo, at ang nagbagong loob na sina Mr. at Mrs. Lacuesta, Rina Dizon. Ang aking puso ay tila ba isang kanta na puno ng pasasalamat. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida na binili lang ni Lola Consuelo sa isang butik na hindi mahal. Walang mamahaling alahas, walang magarbo makeup. Ngunit sa araw na ito, naramdaman ko ang pinakamagandang pakiramdam sa buong buhay ko. Ang pakiramdam ng pagiging tunay na minamahal, ng pagiging tunay na tinanggap. Nang makita ko si Mark na naghihintay sa akin sa altar, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na nagpahupa sa lahat ng takot at pag-aalinlangan sa aking puso. Sa kanyang tabi, naroon si Miko, nakasuot ng maliit na tuxedo, masayang naghihintay na tawagin siyang Papa. Ang aking munting anghel, ngayon ay magkakaroon na ng kompletong pamilya. Mark Lacuesta. Nang makita ko si Rina na naglalakad sa aisle, tila ba bumagal ang ikot ng mundo. Ang simpleng kagandahan niya, ang kanyang matapat na mga mata, lahat ng yon ay nagpapaalala sa akin kung bakit siya ang pinili ko. Siya ang nagpuno sa aking puso, ang nagbigay ng kahulugan sa aking buhay na matagal nang walang laman. Ang mga salita ng pari ay umalingaw-ngaw sa simbahan. Ang bawat pangako ay nagpatibay sa aming pagmamahalan. Ngunit ang pinakamahalagang pangako ay ang aking ibibigay kay Rina
at kay Miko. "Rina," sabi ko, hinawakan ng kanyang mga kamay. Ang aking tinig ay nanginginig sa emosyon. "Hindi dahil kailangan ko kayo, kundi dahil mahal ko kayo. Ikaw, Rina, ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Ikaw ang nagpuno sa puso ko. At ikaw, Miko," yumuko ako para halikan ng aking anak. "Ikaw ang naging ilaw sa aming buhay. Pangako, poprotektahan ko kayong dalawa. Hindi ko hahayaang may manakit pa sa inyo. Kayo ang aking yaman. Kayo ang aking pamilya." Rina Dizon, naramdaman ko ang luha na umaagos sa aking pisngi. Ang mga salita ni Mark ay tila ba nagbigay ng isang selyo sa aming pagmamahalan. Hindi siya nagmamahal dahil sa kung ano ako, kundi dahil sa kung sino ako. Sa harap ng Diyos, sa harap ng aming mga mahal sa buhay, opisyal na kaming naging isang pamilya. Pagkatapos ng seremonya, nagpunta kami sa isang simpleng salo-salo. Sina Mr. at Mrs. Lacuesta ay ngumiti sa akin. Hindi na ang dating mapagmataas na tingin, kundi isang tingin na puno ng pagtanggap at pagmamahal. Si Lola Consuelo ay nasa tabi ko, nakangiti. Ang kanyang panyo na may burda ng AN ay hawak niya, isang paalala sa aming lahat ng tunay na kahulugan ng kayamanan. Ang tunay na yaman, hindi pera, kundi puso. Bulong ni Lola Consuelo sa akin. "Rina, ikaw ang nagturo sa kanila. Ikaw ang nagpuno sa puso ng anak ko." Mark Lacuesta, sa dulo ng araw kami ni Rina at Miko ay nagtungo sa aming bagong bahay. Isang maliit na bahay, hindi kasing laki ng mansyon ng mga Lacuesta, ngunit puno ng init at pagmamahalan. Hinawakan ko ang kamay ni Rina habang si Miko ay tumatakbo sa gitna namin. "Masaya ka ba, Rina?" tanong ko. Ngumiti si Rina, isang ngiti na mas maganda pa sa kahit anong bituin. "Higit pa sa masaya, Mark. Ito ang pamilya na matagal kong pinangarap. Salamat sa lahat." Niyakap ko si Rina at Miko. Ang paglalakbay namin ay puno ng pagsubok, ng sakit at ng panghuhusga. Ngunit sa huli, nananaig ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig na kayang lumaban sa lahat ng uri ng balakid, sa lahat ng uri ng diktatorya ng lipunan. Ang puso ang nagtataglay ng walang hanggang yaman. Sa bintana ng aming bagong tahanan, pinanood namin ang paglubog ng araw. Ang kinabukasan ay maliwanag, puno ng pag-asa. Hindi na kami mag-iisa. Magkasama kaming haharap sa anumang pagsubok dahil ang aming puso ay puno ng pag-ibig. Ang aming pamilya ay nabuo hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahalan at pagtanggap. At dito nagtatapos ang kwento ni Rina at Mark. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hamon at pagsubok. Sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Rina at Mark, mula sa kauna-unahang pagkikita hanggang sa kanilang masayang pagtatapos, maraming salamat po. Ang paglalakbay na ito ay puno ng damdamin, saya, lungkot, galit at pag-asa. Bilang inyong manunulat, malalim ang aking pasasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso sa bawat salita. Hindi madali ang isulat ang bawat tagpo, ang bawat luha at ngiti. Ngunit ang pagnanais na maibahagi, ang isang kwento ng pag-ibig na nagpapalaya ay naging inspirasyon ko. Sana ay naramdaman ninyo ang bawat emosyon na nais naming iparating. At sana ay nag-iwan ito ng marka sa inyong mga puso. Sa pamamagitan ni Rina at Mark, nais kong ipaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o posisyon, kundi sa lalim ng puso, sa kakayahang magpatawad, at sa tapang na ipaglaban ang pagmamahal. Ang pagtanggap, pag-unawa, at ang pananampalataya sa isa't isa ang pundasyon ng isang matatag na relasyon. Mahalaga ang pag-asa. Dahil sa gitna ng kadiliman, laging may liwanag na naghihintay. Kung mayroon po kayong nais ibahagi tungkol sa inyong mga saloobin o aral na natutunan mula sa kwentong ito,
huwag po kayong mag-atubiling magkomento. Muli, maraming salamat po at naway laging manaig ang pag-ibig sa inyong mga buhay.